Bago tayo magsimula, unahin lang muna natin ito. May mangilan-ngilan lamang na mga naiinis, nabibwisit, naaanoy sa pagpo-post ko o pagpapaalala ko na dapat lahat ng mga Pilipino ay nagbabayad ng tamang buwis. May mga nagsasabi pa dyan, nakakaanoy na daw, hindi ko na raw po gawain pa na punahin ang iba sa pagbabayad ng buwis. Wala akong pakialam sa mga nararamdaman ninyo. Kasi ganito lang naman kasimple yan. Real talk tayo dito. Kung ikaw nagbabayad ng tamang buwis, which I believe marami sa ating mga kababayang Pilipino walang magawa kasi automatic ang deduction sa kanilang mga tax, hindi sila magagalit, hindi sila maiinis. Bagkos susuportahan pa nila ang advokasya ngayon ni Tapwa na isulong ang tamang pagbabayad ng buwis. O kaya naman, itong mga naaanoy, nabibuisit na ito, may mga sinusuportahan po ito, partikular na mga content creator, na hindi kayang sagutin ang katanungan ni Top 1 kung sila ba'y nagbabayad ng buwis ng matapat. Di ba mga tol? Ngayon, kung ayaw pala ninyo nung mga nakikita ninyong posting ko, dahil ako'y matapat na nagbabayad ng buwis, sa totoo lang, natetempt na nga akong hindi magbayad ng buwis eh. No? Naiisip ko bakit napakarami naman dyan hindi marunong magbayad ng buwis, kapwa ko content creator. Tapos pinababayaan lamang ng BIR. Ako ngayon, nagbabayad ng matapat ng buwis, daang libo ang binabayad ko, imbis na mapupunta na sa pamilya ko, naiisip kong hindi na maging matapat, hindi na magbayad ng buwis, pero hindi ko kaya eh. No? Naiisip ko kasi ang karma. Naniniwala ako na kung ano ang tama at dapat sa paniniwala ko, yun yung magdadala sa akin sa katagumpayan o kung ano mang maganda sa hinaharap. Kaya kahit masakit man sa akin, sinisikap kong gawing matapat ang pagbabayad ng buwis at pinag-iipunan ko na nga yung para sa third quarter ng taong ito. No? Uulitin ko, real talk lang tayo rito. Kung kayo'y naaanoy, naiinis, dalawa lang yon. Hindi kayo marunong magbayad ng tapat ng buwis kasi pwedeng nagbabayad kayo ng buwis pero dinadaya ninyo. O kaya naman, may pinoprotektahan kayo na hindi kayang sagutin yung tanong ni Tapuan. Alam niyo na kung sino yon mga tol. Ngayon, punta po tayo dito po sa ating topic na pag-uusapan. 3 opisyalis po ng Armed Forces of the Philippines ang biglang magiging testigo ng prosecution sa mga darating na trial days nitong si Sara Duterte. Kung hindi ako nagkakamali, baka bukas na po yan. Kasi ngayon, day 18. Pero ang dapat na magiging testigo, unfortunately, hindi na makakarating dahil di umano'y nagkaroon po ng stroke, no? Brain stroke daw. At malala daw ang kalagayan nung dating SDO na si Pajardo. Kaya nagkaroon ng mga pagbabago. Pero ang isa po sa mga napukusan kahapon at marami nga pong nadismaya, sabi nga ng ilang mga senador, naka-template na yung sagot nitong si Gina Acosta. Ay ito pong kanyang tinuturo na si Colonel Raymond La Chica. Siya po yung pinaniniwalaan na makakapagsabi kung ano ba talaga ang nangyari sa confidential funds na ipinagkatiwala sa OBP sa ilalim ng pamumuno nitong si Sara Duterte. Sila Chica ang paulit-ulit na binabanggit nitong si Gina Acosta. Pero bago natin puntahan yan, yung 3 opisyalis muna ng Armed Forces of the Philippines ang pakinggan po natin dito sa balita. Pinky, may bagong batch ng mga detestigo para sa impeachment trial Oh, I'm sorry, Pajarda. ng BICE. Yan yung 3 bagong dati ng military officers na una nang tumestigo sa Kamara kaugnay ng confidential funds naman ng DepEd. Pero hindi bahagi ng mga ipinasampina itong si Colonel Raymond Dante La Chica na tumanggap ng OVP confidential funds kahit bawal ito. At sa kabila kasi nung tila pagpunto ng spotlight kay La Chica kanina doon sa trial kaugnay nga nung... Mabalik lang ako doon sa pagbabayad ng buwis mga tol. Hindi po ako nagpapapansin kanino man. Kung ayaw ninyong nakikita ang mga post ko tungkol dyan,
wag na lang kayo manood sa akin. Hindi ko naman kayo pinipilit dito. Magpapatuloy ang paulit-ulit kong pagpapaalala hanggang sa mapansin ako ng BIR ng ating gobyerno. Kasi naniniwala ako na dalawa ang kurap. Taong gobyerno, mga balasubas kung tawagin ng ating Pangulo, na ninanakaw ang mga buwis na ating pong binabayad. At yung ikalawang kurap, ito yung mga Pilipino na may kakayahang magbayad ng buwis dahil kumikita naman sa iba't ibang kaparaanan pero pinipili po nilang hindi magbayad ng buwis. Naniniwala ako na ang Pilipinas yayaman kung ang gobyerno at ang mga namumuno po dito hindi korap. Naniniwala ako na higit na yayaman ang Pilipinas kung ang lahat ng mga Pilipino nagbabayad ng tamang buwis. Isipin nyo, sa content creator na lamang or content creations. Nagtanong ako kay ChatGPT, kamustahin natin ang co-host ko na si Top 2. Top 2, magandang umaga. Magandang umaga rin sa'yo. Mukhang masigla ka na agad Kumusta Oo, ang gising mo? salamat sa napansin mo masigla na kaagad ako kasi yan ang Pilipino na nagbabayad ng tamang buwis. Speaking of tax payment, pwede mo bang ma-estimate kung gaano karami ang mga content creator dito sa Pilipinas? Sige, tignan natin. Magandang umaga rin, Tapuan. Kung lahat ng gumagawa ng content sa iba't ibang platforms, walang eksaktong opisyal na bilang. Pero batay sa laki ng social media user base sa Pilipinas, maaaring may ilang milyon na gumagawa ng content kahit paminsan-minsan lang. Yung mga talagang aktibong regular na nagpo-post, baka nasa 100,000 at mas kaunti pa yung monetize talaga. Mm. Walang opisyal na datos sa kung ilan ang nagbabayad ng tama ng buwis, pero mas naging aktibo na rin ang BIR sa pagpapaalala na taxable ang income mula sa digital platforms kapag sakop ng batas. Kahapon nagtanong ako sa iyo, sabi mo ang estimate mo 2 to 5 million ang content creator sa Pilipinas. Kaya pinaniwalaan ko 'yon. Na-post ko pa nga, binabaan ko na yung figure, 2 milyon na lamang. Ngayon sinasabi mo, 200,000 lang pala. Ano ba talaga ang totoo sa dalawang sinabi mo? Sige, titignan ko ulit ng malinaw. Magandang punto yan. Ang 2 hanggang 5 milyon ay tumutukoy sa lahat ng gumagawa ng content, kasama yung mga paminsan-minsan lang magpo-post at hindi laging kumikita. Yung 100,000 naman ay mas tungkol sa aktibong creators. Sila yung madalas mag-post at may audience na binubuo. Ngayon naunawaan ko na. Assume na lang natin. Assume na lang natin na 100,000. Sa 100,000 na content creators, kung magbabayad ang mga ito ng taunang buwis ng hindi bababa sa 50,000 pesos, magkano para sa 100,000 na content creator sa buwis na 50,000 pesos ang makukuhang revenue collection ng ating gobyerno? Sige, compute natin. Kung 100,000 creators ay magbabayad ng 50,000 bawat isa, aabot ito ng 5 bilyong piso. Grabe, tama na yan. Mhm. Narinig ninyo mga tol? 5 billion pesos sa 100,000 content creators na lamang. Hindi ganun kalaki ang kinikita ni Top 1. Pero imagine, second quarter pa lamang, 140,000 na binayad ko. Kung lahat ng mga katulad ko magbabayad ng tamang buwis sa gobyerno, bilyong-bilyong piso ang pinag-uusapan po dito. This is my advocacy now. It's not about pagyayabang. No? Ngayon, kung tinitingnan ninyo na ito ay pagmamayabang, wala akong pakialam sa nararamdaman ninyo. Lumayas kayo dito sa channel ko. Hindi nyo ako mapipigil sa ginagawa ko sapagkat tama itong ginagawa ko. Uulitin ko, kung lahat ng content creator, regardless, kalaban man sa politika o kakampi natin sa politika, nagbabayad ng tamang buwis, bilyong-bilyong piso ang makukulit ng ating gobyerno na mapupunta sa serbisyo publiko. Dapat nga matuwa pa kayo sa ginagawa ko dito pero hindi ko naman kayo pinipilit.
Dahil ito'y paniniwala ko. Kung ano ang tama at dapat, doon ako. Balik tayo dito po sa balita. Ulitin natin. 4 o 3 sundalo ang tetestigo. Ipinapatawag ngayon ng impeachment court sa pamamagitan ng subpoena. Pinky, may bagong batch ng mga tetestigo para sa impeachment trial ng BICE. Yan yung 3 bagong dati ng military officers na una nang tumestigo sa Kamara kaugnay ng confidential funds naman ng DepEd. Pero hindi bahagi ng mga ipinasampina itong si Colonel Raymond Dante La Chica na tumanggap ng OVP confidential funds kahit bawal ito. At sa kabila kasi nung tila pagpunto ng spotlight kay La Chica kanina doon sa trial kaugnay nga nung alleged misuse of confidential funds, hindi raw pwedeng i-compel ng Senate Impeachment Court ang prosecution na ipatawag itong si La Chica. Pinky. Hana, so nasaan ngayon sila Chika? At bakit nga ba daw hindi pa siya pinapatawag ngayon ng prosecution? Remember, sabi kanina ni Presiding Officer Cheese Escudero, siya yung star. Pinky, sa ngayon, sila Chika ay nasa unattached or unassigned status sa gitna nga yan ng impeachment trial ni VP Sara. Pero sa ngayon, wala pa tayong information kung nasaan specifically itong sila Chika. Pero seryoso na raw kinokonsidera ng House Prosecution na ipatawag bilang witness itong si La Chica. Pero as a matter of practice daw ng kanilang kampo, kailangan nilang i-revisit yung listahan ng mga testigo sa kung sino ba yung dapat ipresentang mga witness before the Senate Impeachment Court. Sa kabila naman yan, Pinky, kinumpirma ng PROSEC na tila naging star nga itong sila Chica sa testimonya ni Acosta ngayong araw. Pinky. Okay? Yan. Bago natin puntahan si Gina Acosta na maraming nabuisit kahapon, may nakita akong post dito kay Ashley Garbin, no? Kaugnay nga po nitong si La Chica. Kasi sa GMA News, the House Prosecution Team is yet to be convinced that it would need to call in Colonel Raymond La Chica as a hostile witness, even amid testimony that he disbursed 500 million pesos in confidential funds from 2022 to 2023. Siya yung tinuturo ni Gina Acosta na nag-disburse ng confidential funds. Siya daw ang nakakaalam. Paulit-ulit na sinasabi ni Gina Acosta kahapon habang paulit-ulit din po siyang natatanong. Pero dito po sa post ni Ashley Garbin, I do not know kung ano po ang basihan, pero sabihin na natin, sana hindi po ito totoo. Nakalabas na daw ng bansa si Colonel Raymond Dante La Chica? Nagtatanong siya. Kung wala siya, bukas sa trial, siguradong pinatakas na yan is Inday Sayad. Una, i-correct natin yung framing. No? Yung paglabas ng bansa, hindi ko alam kung may katotohanan o wala. Pangalawa, hindi po siya kasama doon sa 3 ipapatawag na opisyales ng AFP. Yun po ang malinaw dyan. I do not know kung siya po ay ipapatawag pa ng prosecution, pero ang sigurado, yung 3 opisyales ng AFP na tumistigo na sa House hearing kamakailan, ang siya pong sinabpina ng impeachment court. Pero sana hindi totoo na nakalabas ng bansa si Colonel Raymond Dante La Chica. Kasi naniniwala ko na eventually magkakaroon po ng kasuhan dito at tingin ko haharap sa kasong plunder at malversation itong si Colonel Raymond Dante La Chica. Ngayon, puntahan po natin ang balita kaugnay ng paulit-ulit na pagsagot na nakatemplate, mistulang nakatemplate yung mga kasagutan nitong si Gina Acosta sa balita po ng 24 oras. Isang pangalan ang paulit-ulit na nababanggit ni Special. Hindi ka ba nangihinayang sa ibinayad mong milyon sa tax kung kukurakutin lang din ang mga buhaya? Hindi po. No? After all, hindi naman lahat kurakot. Naniniwala ako na ang Pangulong Bongbong Marcos hindi kurakot. Kasi kung ganyan ang magiging mindset ko, lalo nang walang patutunguhan ang Pilipinas. Basta ako, nagbabayad ako ng tamang buwis. Kung kurakutin yan, wala akong magagawa. Pero sa mga alam natin kurakot, hahanapan natin yan ng pananagutan. Hindi kasi pwedeng
ikatwiran ko sa sarili ko na porket may mga nangungurakot na taong gobyerno, hindi na ako magbabayad ng tamang buwis. Pagka ganun ang naging mindset ko, wala na akong pinagkaiba sa iba. At wala akong karapatang mag-demand o kritisismo. Nakakahiya nga yun eh. Nagkikriticize ka sa government, tinitira mo kung sino-sino, tapos ikaw mismo hindi ka matapat na nagbabayad ng buwis. Ipokrito ang tawag sa ganun. At ayokong maging ipokrito. Disbursing Officer Gina Acosta kapag tinatanong tungkol sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Si Colonel Raymond Dante La Chica ang dating pinuno ng Security and Protection Group ng Office of the Vice President. Ayon kay Acosta, hindi niya personal na alam kung paano ginugol ang pondo at nagtiwala lang siya kay La Chica na nakakaalam daw sa mga bagay na ito. Kaya tila naubusan ng pasensya, maging ang ilang senator judge. Nakatutok live si Joseph. Joseph. Vicky, bakit daw hindi inimbestigahan itong si dating OVP, Special Disbursing Officer Gina Acosta, yung mga kakaibang pangalan ng mga tao na umano'y tumanggap ng confidential funds galing sa Vice President? Yan yung mga tanong ng mga senador kay Acosta. Pero ang itinuro ni Acosta, itong si Colonel Dante La Chica na tinatanong na ng mga senador, sasalang na ba yan sa impeachment court sa mga susunod na araw? Kay VP Sara, yung 4 na tranche. Nirelease ko po kay Colonel La Chica, Your Honor, kasi siya po ang tinalaga ng Vice Presidente na siya. Etong babae na to, dalawa lang naman yan eh. Sinungaling or stupido. Sabi nga ni Senator Rapi Tulfo, in the name of blind loyalty. No? Ako mas naniniwala akong stupido ito kaysa sa sinungaling. Tingin ko mawalang galang na sa mga naniniwalang sinungaling siya. O baka both. Dapat ito yung sinasabihan ni Christian Esguerra eh. Sinungaling or stupido or both. Hindi si Pangulong Bongbong Marcos na kung tawagin niya tanga or kasabwat or both. Siya po ang security officer, Your Honor. Top 1, sarado na raw ang SMNI, totoo ba? Fake news po yun, mga tol. Pinalulutang kamakailan yung punto na ang SMNI sarado na raw po. Fake news po yun. 2 years ago na po na ang prangkisa ng SMNI ay nalagay sa alanganin. Pero ongoing pa rin po ang proseso at nakakapagpatuloy pa rin po sila sa kanilang operasyon. Matagal na po yung balita na yan, nagtataka lamang tayo at bakit binubuhay po ng ilan sa mga sumusuporta di umano sa ating gobyerno. Hindi ko alam kung ano ang layunin nila, pero fake news po yon. Anyway, malilihis tayo ng topic, focus po tayo dito po sa ating pinag-uusapan. Siya po ang may alam, siya po ang eksperto, Your Honor, sa pagpatupad ng mga project o program regarding sa operation ng confidential activities, Your Honor. Yan ang paulit-ulit na sagot ni dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta kung paano niya dinisburse ang confidential funds si Vice President Sara Duterte kay Colonel Raymond Dante La Chica, ang nooy pinuno ng Vice Presidential Security and Protection Group. Hindi nyo rin po ba napansin na sa mga iba't ibang question ko sa iba't ibang punto, parang iisa na lang po yung sagot nyo? Napansin nyo po ba hindi? Karon, Your Honor. Ganyan din si Acosta sa pagtatanong ng mga senator judge kaya sa isang punto tila may ilang naubusan na ng pasensya. Siya po ang itinalaga na security officer, Your Honor, ng Office of the Vice President. At siya po ang aming commanding chief, Your Honor, for the BPSPG, Your Honor. Ay, para ayoko na marinig yung template, Mr. President. Tapos na oras ko. Sige, maraming salamat. Ang mga senator judge kasi, kung ako sa inyo, magtatanong na talaga ako dyan ng mga brutal na tanong eh. Total, di naman kayo pwedeng objection ng defense eh. No? Takutin na sa mga pamamagitan ng pagtatanong. Alam mo, ikaw, Gina Acosta, kung ikaw ay hindi magsasabi ng totoo dito, ikaw lang ang makukulong. Alam mo ba yon? Pwede kang sampahan ng kasong plunder, pwede kang sampahan ng kasong malversation. Tapos siyang tinuturo mong si Colonel La Chica, hindi yan makukulong. Ewan natin kung anong magiging sagot nitong si Gina Acosta. But anyway, sabi naman,
Nakita rin naman, napanood natin kahapon, bahagyang pinahapyawan yan ni Senator Risa Ontiveros. Balik tayo dito sa pakikinig sa balita. Pumakitan sa dahil hindi man lamang daw inusisan ni Acosta ang mga kakaibang pangalan na nakalagay sa mga acknowledgement receipt ng mga umano'y tumanggap ng confidential funds si Vice President Sara Duterte. Tanong sa kanya ni Senator Judge Raffy Tulfo. Smart, average, or stupid? Average ng Average. mga pagkatao. So for me, in this case, you're stupid in the name of blind loyalty. Ano po yun? Naging stupido kayo sa ngalan ng isang tinatawag na blind loyalty. Nakapikit kung ano yung sinasabi sa iyo ng nakakataas, sinusunod mo na lang. Stupido ka pa rin, pero in the name of blind loyalty. Would you agree? Dili ko maintindihan, Your Honor. You know what, Madam, seriously from my heart, now, Stupido talaga, no? O bobo. Nakakalungkot kasi mga tol. Biruin ninyo, ang daming mga naghahangad na makapasok sa gobyerno. Magagaling. Yung iba nga dyan, mga Latin honors pa. Mga board passer pa. Pero dahil walang kakilala, hindi makapasok-pasok sa gobyerno. Tapos, merong isang graduate ng custom yata yung kanyang pinag-aralan. Ganito ang nakikita natin sa harapan ng publiko, and worse, naging SDO pero hindi alam kung ano ang ibig sabihin ng fiduciary. No? Di ba nagtanong kahapon si Senator Panfilo Lacson? Tapos sabi ni Gina Acosta, SG24 ito sumasahod ng at least 90,000 pesos kada buwan nang gagaling sa ating mga buwis. Tapos ganyang kahina, yung salitang napaka-basic sa kanyang profesyon, dapat alam na alam niya. Hindi niya alam, pinaliwanag pa ni Senator Panfilo Ping Lacson. Nakaka-frustrate kapag ganito yung mga taong gobyerno. Palakasan lang ba talaga, hindi base sa kwalifikasyon? Yun yung sana mabago sa sistema sa ating lipunan. No, napakaraming dapat ayusin. Simulan sa pagpapakulong sa mga korap na public official. Ikalawa, lahat ng mga Pilipino sana nagbabayad ng tamang buwis. Kasi alam niyo, uulit-ulitin ko ito at kung naaanoy kayo, lumayas kayo sa channel ko, uulit-ulitin ko. Ako, nahihiya ako sa mga kapatid ko. Kasi OFW sila Nagbabayad sila ng tamang buwis. Nahihiya ako sa mga kamag-anak ko na empleyado sa pribado at pampublikong sektor. Automatic ang deduction po nila. Nahihiya ako sa lahat ng mga Pilipino na nagbabayad ng tamang buwis dahil wala silang magawa dahil merong withholding tax. Kaya sa laki ng kinikita ko bilang content creator, malaki talaga. Pero siyempre, mas malaki yung mga milyon-milyon ang kinikita. Pero ako, 100,000 kinikita ko kaya malaki na yan para sa akin. Tapos sila kumikita ng wala pa sa 100,000 pesos. Sila hindi makalusot sa tax. Ako hindi ako magbabayad kung tutuusin. Nasa akin lang yon pagkukusa. Kaya ginagawa ko, nagbabayad ako. Nakakakonsensya kasi yon mga tol. Nakakakonsensya. Lalong-lalo na haharap ka sa camera. Haharap ka sa publiko. Katulad ko. Tapos hindi ako magbabayad ng buwis. Kaya nga as early as 2023, nagbabayad na ako ng buwis. Nagkaroon lang ako ng default Dahil inuna ko lang talaga yung mga dapat kong unahin. Pero yung pagkakautang ko, babayaran ko yan sa BIR. Di nyo ba naiisip yun? Na kung lahat ng mga Pilipino nagbabayad ng tamang buwis, lalaki ang revenue collection ng gobyerno at mapupunta ito sa serbisyo publiko, service and protection na tinatamasa nating lahat. Nakikinabang tayo tapos lolokohin natin ang gobyerno. Tamaan na kung sinong tamaan dito. Wala akong pakialam sa mga sinasabi nila. Kasi uulitin ko, ang mga nasasaktan sa ginagawa ko, marahil, 2 uri lang yun Sila mismo sa kanilang sarili hindi nagbabayad ng tamang buwis, o kaya kung nagbabayad sila ng tamang buwis, yung kanilang mga iniidolo hindi nagbabayad ng tamang buwis, kaya pinoprotektahan nila. Ngayon, binabalikan ako ng mga basher. Bakit hindi mo maka-all out ang 203 billion pesos estate tax ng mga Marcos?
Unang-una, estate tax yan. No? Mana. Hindi yan personal na babayaran galing sa personal na pera. Manggagaling yan sa mismong estate, kaya nga estate tax. Pangalawa, yung 203 billion pesos na yon, computation lamang yon ni Antonio Carpio. Hindi yon computation mismo ng BIR. Pangatlo, nasa legal na proseso pa rin yan. At tanungin nyo yung mga abogado ng mga Marcos tungkol dyan. Bakit nyo sa akin itatanong? Ha? Kung kino-call out nyo yung 203 billion pesos ng mga Marcos, i-call out nyo na rin. Yung mga idolo nyo na mukhang hindi nagbabayad ng tamang buwis, hindi nga masagot yung tanong ko. Kaya wag nyo akong ikukumpara dyan sa mga idolo ninyo. Kahit matataas ang pinag-aralan ng mga yan, kahit mga mayayaman yan, actually sa pinag-aralan, di naman akong papahuli. Ang journalism, wala ngang board examination. Kaya di mo pwedeng ipagyabang sa akin yan. No? Yung profesyon namin, may board examination. At kung yabangan lamang ang pag-uusapan, number 1 ako sa board examination. Pero hindi ko yan pinagyayabang. Binabanggit ko lang kasi kinukumpara ninyo ako eh. Kaya bago nyo ako ikumpara sa mga idolo nyo, siguraduhin nyo muna na yung mga idolo nyo matapat sa pagbabayad ng buwis. Balik po tayo dito. Hawa ko sa iyo. Si Senator Judge Lito Lapid inungkat ang ilang pangalan sa mga acknowledgement receipts na kaapelyido nila. Kung alias yun, paano yung pangalan at apelido namin na inalias nyo lang pala? Alam ninyo, wag nyo ako sabihan mag-move on dito. Paulit-ulit kong ipapaalala sa tao na dapat magbayad ng buwis ang mga Pilipino. Paulit-ulit ko yan. At kung pilit nyo akong pinamumove on, lalo nyo lamang akong hindi mag-move on sa ginagawa ko. Di ba? Kasi karapatan ko yun. Nang teteng na yan. Saka huwag kayong mag-alala. Lagi ako nagpapa-check up. Wala akong sakit sa puso. Ganito lang talaga boses ko. Lagi ako nakasigaw. Lagi akong malakas ang boses. Naiirita kayo sa ginagawa ko marahil sa sarili ninyo. Di kayo nagbabayad ng tamang buwis. Di ba? Totoo? Totoo. Totoo. Kasi mga tol, tatanungin ko kayo. Pagka mas marami ang sumagot na naiirita kayo kasi nagbabayad naman kayo ng tamang buwis, titigil ako rito. Magtatanong ako. Mag-comment kayo ng 1 kung kayo ba'y naiirita. Ulitin ko, baka malito tayo. Mag-comment kayo ng 1 kung kayo'y hindi naiirita at okay lamang ang panawagan ko na lahat ng mga Pilipino magbayad ng tamang buwis. Comment 1 po kayo. Lahat ng mga Pilipino dapat magbayad ng tamang buwis. Pagka mas marami ang 2, titigil ako. Mag-comment kayo ng 2 kung sa paniningin ninyo, mali na tong ginagawa ko at nakakairita na. Comment 2 kung mali ang ginagawa ko at nakakairita na. Pag mas marami ang 2, titigilan ko ito. Pero hindi nyo kaya sigurong tapatan dahil mas marami ang matapat na nagbabayad ng buwis. Pero merong marami din na hindi matapat na nagbabayad ng buwis. Walang makakasabay sa akin dito mga tol, sa totoo lang. No? Kasi, to be honest with you, kilala ko at mabibilang ko sa aking mga daliri kung sino ang nagbabayad ng tamang buwis. Ngayon, pinapaalala ko sa inyo, sa lahat ng makakarinig dito, huwag nyo nang intayin na habulin kayo ng gobyerno. Ngayon pa lamang, simulan nyo na magparehistro. Eto, ako, rehistrado ako since 2022. Nagsimula ako magbayad ng tax 2023. Tapos, para siguradong hindi na ako magkamali at maalala ko na palagi yan, shout out sa Paid Accounting Services. Malapit dito sa amin yan. Tabi ng Jollibee. McDonald. Paid Accounting Services. Eto, nakikita nyo ito? Yan ang katibayan na ako'y properly and religiously paying taxes.
Ngayon, kung nabibwisit kayo, wala akong pakialam sa nararamdaman ninyo dahil ito, advocacy ako ito ngayon. Naniniwala ako na aasenso ang Pilipinas kapag lahat ng Pilipino nagbabayad ng tamang buwis. Balik tayo dito sa ating pinag-uusapang balita. Wala hindi totoong tao. Your Honor, yung mga documents po na yan ay galing po sa security officer, Your Honor, na si Colonel La Chica, Your Honor. Paulit-ulit paulit-ulit itong si Gina Acosta. Istupido. O, sinungaling. Sinong naniniwala na istupido itong si Gina Acosta? Comment 3. Sinong naniniwala na ito'y sinungaling? Comment 4. Natutunan ko to kay Chris Ulo eh. Shoutout sa iyo, Tol Chris Ulo. Nanood ako sa kanyang programa eh. Ganun siya pala. Kasi nakakalito nga naman. Biruin ninyo. Pagka binabasa ko na yung comment section, puro 1, puro 2. Teka lang, ang dami kong tanong doon na nalilito na ako. Kaya comment 3 kung ito'y stupido, comment 4 kung ito po'y sinungaling, comment 5 kung ito po'y both stupido or sinungaling. Again, comment 3 kung ito po'y sinungaling. O, nalito na ako. Comment 3 kung ito po'y stupido. Ulitin natin. Comment 3 kung ito po'y stupido. Comment 4 kung ito po'y sinungaling. At comment 5 kung both stupido at sinungaling itong si Gina Acosta. Pagtanong naman ni Senate President Sherwin Gatchalian, tinuro ni Acosta si Vice President Duterte na siyang nag-utos sa kanya na i-release ang pera kay La Chica oras na may encash ang mga cheque. So sino nag-utos sa'yo mag-encash? Si Bibi po, Your Honor, para makabigay ko po, mai-release ko po. Paano po ako makabigay kay Colonel La Chica, Your Honor, kung hindi ko po in-cash? Interesado naman si Presiding Officer Chis Escudero kung ibinigay ni Acosta ang pera kay La Chica, sino ang nagbayad sa mga benepisyaryo, lalo't marami sa iisang araw lamang binayaran. Ang tanong ko po, Ma'am Gina, si Colonel La Chica ba na binigyan niyo ng kabuang pera? Kaya pala nakakapag-comment yung mga tatanga-tangang DDS eh. Hindi ko pala na subscriber mode ito eh. Mag-subscribe muna kayo bago kayo makapag-comment, no? O ayusin lang muna natin mga tol ha. Pinapasok tayo ng mga tatanga-tangang DDS eh. O dapat subscribe muna bago comment kahit mga tanga kayo. Ganun lang naman kasimple yun eh. Pakinggan niyo patuloy ito pong ating pinanonood na balita. Pera, ang nagbigay din ng pera doon sa mga may acknowledgement receipt, siya din mismo ba? O may ginamit din siyang ibang tao? Your Honor, hindi ko po yan masagot, Your Honor, kasi wala po ako sa ground, Your Honor. Si Colonel La Chica po ang nag-implement. Tanong naman ni Senator Judge Amy Marcos, pinakailaman ba raw ng bise ang pera? Mula nung kinuha ninyo yung pera sa bangko at tinurn over kay Colonel La Chica, may pagkakataon ba na hinawakan yung pera ni VP Sara? Wala, ma'am. At masasabi mo ba kung nakakita man lang kahit isang sentimo ng pera ni VP? Wala, ma'am. Nayak naman si Acosta nang tanungin siya ng senador. Eto, naniniwala ba kayong drama ito? O talagang nakalulungkot para sa parte niya mga tol? Mag-comment nga po kayo ulit. 6 kung drama lamang ito ng dalawa. Biruin mo, nung si Amy Marcos na ang nagtanong, biglang ang bilis na iyak ni Acosta. 7 kung kayo'y naniniwala na talagang makatotohanan na may sakit yung kanyang asawa. Comment 6 kung drama-drama lamang yan. Comment 7 po kayo kung yan po ay naniniwala kayo na may sakit talaga yung kanyang asawa. Kung kumusta na ang asawang may sakit na nasa Davao na binisita niya kamakailan. Last question na lang po, kumusta yung asawa ninyo na binisita ninyo? Alam ko ang undergoing treatment sa Davao. Hindi po maganda, ma'am. I'm sorry. I'm sorry also, Pakailan ko, ma'am. I'm sorry. At dahil laging si Colonel Dan Alam niyo mga tol, sa totoo lang, ako di ako naaawa sa mga ganyang tao eh. No? Either manggagamit or nagpapagamit. Kasi may choice tayo eh. May choice tayo mga tol kung gagawa tayo ng mali o gagawin natin ng tama. Hindi ako perpektong tao pero nung pulis ako, di ko piniling umiligal. Alam yan ng mga kasamahan kong pulis. Alam nila kung ano bilang pulis si Top 1. Hindi ako perpekto. Nalulung ako sa pagsasabong. Pero lahat ng pinatalo ko sa sabong hindi galing sa pangungutong o discarding illegal
sa pagpupulis. Ang mga naipatalo ko sa sabong ng mga panahong iyon, sahod ko at mga loans ko. Naawa nga ako sa pamilya ko Kaya ngayon mga tol, lahat ng kaya kong ibigay sa pamilya ko, ibibigay ko pagka kumakain kami sa labas. Pakakainin ko talaga yan sa mga masasarap na restaurant. Alam yan ni Mami best friend. Kaya madalas nakukulangan din ako. At dahil dyan, nakakapangutang ako sa mga kaibigan ko na nagbabayad naman ako. Kaya sa inyo mga tol, pare, mare, tol, nanay at tatay, ate at kuya ko na nakakatulong kay Top 1 every now and then, forever grateful ako sa inyo mga tol. No, pasensya na kayo kasi talagang hindi ko ma-manage ng maayos ang finances ko. After all, once lang naman ako mabubuhay dito sa mundo. 'Di ba? At least pag namatay ako, masasabi ng aking pamilya ko na ituwid ko yung mga pagkakamalit pagkukulang ko noon. Ang laki ng pagkukulang ko sa pamilya ko noon. Alam niyo kung ikukwento ko sa inyo ngayon, gawin ko na. Ito, totoo to. Nung pulis ako, nakatira kami sa isang bakanting lote na merong pong struktura na kahoy at yero. Butas-butas ang bubong, butas-butas ang dingding. Dinouble walling ko lamang ako mismo gumawa. In short mga tor, parang informal settler ang dating. Ang katabi namin, mga batong bahay na matataas. Pulis ako nun. Nakakahiya, di ba? Biruin mo, pulis ka, tapos ganun yung tinitirhan ng pamilya mo. Halos araw-araw nagluluto si Mrs. ng kangkong na inadobo. Ang sahog, mangilan-ngilan na karne ng baboy. Halos araw-araw yun. Minsan wala pang ulam. Kasi nalulung talaga ako sa sabong Talagang inubos ko lahat. Pagka nananalo naman ako, binibigay ko yung gusto ng pamilya ko. Ang problema, pagka natatalo na, ultimo yung naibigay ko, kinukuha ko pa kay Mrs. Bumili ako ng malaking TV, ang laki. 65 inches. Walang isang linggo, pinabenta ko kay Mrs. Nanalo ako ulit. Bumili ako ng laptop, walang isang linggo, pinabili ko kay Mrs. Pinabenta ko ulit kay Mrs. Half price kagad. Ganon kamiserable ang buhay ko ng mga panahong iyon. Pero, never pumasok sa isip ko na umiligal. Nagdodoble kayod ako. Namamasada ako ng sasakyan para lamang kumita ng maliit, yet isusugal ko pa rin. Nagtuturo ako sa eskwelahan para kumita ng maliit, yet isusugal ko pa din. Walang lihim sa buhay ko. Kaya hindi nyo ako kayang basagin dito. Kahit anong kasiraan sa buhay ko, kaya kong iladlad sa harapan ng publiko. Wala kayong maibabato sa akin. Kaya kung sinasabi ninyo na hindi tama ang ginagawa ko ngayon, sa tingin nyo lamang yan. Pero sa paniniwala ko, tama ito. Kaya ganito na lamang ako kadedicated sa aking tagline. Kung ano ang tama at dapat, doon tayo. Paniniwala yan. Kung ayaw ninyong paniwalaan na tama ang pagbabayad ng buwis, wala akong magagawa. Kung ayaw ninyong paniwalaan na dapat ipaglaban natin ang ating karapatan, wala akong magagawa dyan. Karapatan ng bawat Pilipino na protektahan tayo ng gobyerno, pero in return, dapat ginagawa natin yung ating obligasyon. No? Medyo lumayo tayo, pero ang punto kasi, mga tol, huwag tayong magkikriticize kung sa sarili natin meron tayong dungis. Di ba kayo nakukonsensya? Hindi ba ipokrito ang datingan natin noon? Magkikriticize tayo, tapos sa sarili nyo pala, gawain ninyo yung kinikriticize ninyo. Ang dami dyan, mga tatanga-tangang DDS in particular. Sasabihan ako ng bangag, pero tingnan mo yung itsura. Kung sino ang mas addict tingnan sa amin. No, meron bang addict na ganito? Ha? Wala akong lipstick. Wala akong kung ano, pero tingnan nyo, namumula yung labi ko. Kasi di ako naninigarilyo. Bihirang-bihira ako uminom ng alak. Ha? Pag umiinom ako ng alak, occasional lang. Magteting na yan.
Hindi nga ako palalabas ng bahay. Kaya lang madalas ako nalabas kasi dahil sa pamilya ko. Babalik ako dun sa sinabi ko sa inyo kanina. Yung mga pagkakamali ko sa buhay, sa napakaraming taon, tinutuwid ko na ngayon. No? Kaya kahit maubos ang pera ko, I don't care. Isang beses lang ako mabubuhay sa mundo. Kapag ka namatay si Top 1 ngayon, bukas, sana maaalala ako ng mga nagmamahal sa buhay, nagmamahal sa akin, na sa huling pagkakataon na ituwid ko yung mga pagkakamali ko sa napakaraming mga taon. Na? Kayo, patuloy na miserable buhay ninyo? Gusto nyo ba yon? Alam niyo, kung kayo'y nambabash, miserable buhay ninyo, sa totoo lang. Real talk. Kung nambabash kayo ng kung sino man, miserable buhay nyo. Sabihin na natin mayaman pa kayo, pero miserable pa rin. Bakit? Hindi kayo masaya eh. Ang basher, hindi masaya sa buhay yan. Ha? Natatakot yung mga aso ko ganito talaga ako magsalita. Mama Dog, pakita ka nga dito. Tara dito, Mama Dog. Natatakot sila na dito kasama ko yung mga aso ko eh. Lakas kasi talaga boses ko, mga tol. No? Uulitin ko. Ang mga basher, mga miserable buhay ninyo. Kasi kung hindi miserable buhay ninyo, masaya kayo dapat sa buhay ninyo eh. Hindi kayo dapat nang babash sa iba. Ako di ako nang babash. Nagko-call out ako sa mga korap. Yung paniniwala akong korap. Hindi ko binabash ang mga Duterte. Nagre-react ako sa mga balita. Sapagkat ang sinasabi sa mga balita, ang Rodrigo Duterte nagpapatay ng libo-libong mga kapwa natin Pilipino. Si Sara Duterte, di umano'y ng lustay ng confidential funds. Nagbanta sa Pangulo, nanuhol, at merong tagong yaman di umano. Hindi pambabash yan. Yan ay paghahanap ng katotohanan. Si Paulo Duterte di umano, merong 51 billion pesos na ipinagkatiwala sa kanyang distrito at bahagi tayo doon dahil nagbabayad tayo ng buwis. Kaya hinahanap natin dapat ang mga proyekto. Nasaan napunta ang 51 billion pesos? Kasama na rin siyempre yung nakita natin kamakailan na CCTV footage na siya ng abuso. Di ba binugbog niya yung bugaw? Kitang-kita sa CCTV? Si Baste Duterte, kaya natin yung kino-call out dahil sa kanyang mga sinasabi. Hindi pambabash kung hindi pagre-react sa mga sinasabi niya. Kaya mga basher, ang aga ng sermon ko, miserable ang buhay ninyo, kaya kayo nang babash. Hindi kayo masaya sa buhay ninyo. Real talk, hindi kayo masaya sa pamilya ninyo. Nakakalungkot yan. Kasi pamilya nyo dapat ang unang-unang nagbibigay sa inyo ng kasiyahan. Pero instead, ginagawa nyong pambabash dahil natutuwa kayo. O kaya naman, kayo'y binabayaran. Kaya kayo nang babash. Tuloy tayo. Mama Dog, pakita ka nga dito. Tara. Ang laki kasi ni Mama Dog, mga tol eh. Tara. Baka mapilayan ako eh. Si Mama Dog, oh. Ang laki, oh. Gagalit si In. Gagalit. Sa selo siya eh. Tara dito. Si Mamba style ko, nasira yung balahibo. Kinalbo kasi ng groomer. Yan oh, nasira yung balahibo niya oh. Eto, yung malaki, si Mama Dog. Eto, si In. Eto, si Mamba. Si Luna. Si Luna. Ito. Si Luna. Ito. Half-breed. Japanese Spitz. Saka Shih Tzu. Meron din akong half-breed. Onyx. Onyx, punta dito. Ito naman, Onyx. Si Onyx, Corgi. Half Corgi. Saka Husky. Yan. Di ba? Yung Golden Retriever namin, kaaway ni Onyx, kaya di na namin mapagtabi. Dinilaan mo labi ko. Nasa baba. Okay? Wala akong Rottweiler eh. Balik tayo dito sa balita.
Dante La Chica ang binabanggit ni Gina Acosta na may alam kung paano ginastos sa mga confidential funds ng Vice Presidente. Tanong tuloy ng ilang mga senador, si La Chica na ba ang susunod na testigo ng prosekusyon? Yan, mukhang Ayon sa malabo. prosekusyon, pinag-aaralan pa nila yan. Mukhang hindi yata ipepresenta ng prosecution si Colonel La Chica. Nagtataka ko bakit. Even ang mga senador, nagtataka na rin bakit ayaw nilang ipresenta eh. Although Attorney Ligutan answered already earlier, I think you cannot ignore the fact that the witness has been naming one specific colonel out of curiosity, although we cannot compel you, counsel. At some point, do we expect that to happen? We will have to revisit the list to come up with our final decision as to who will be presented before this impeachment court, Your Honor. But again, you cannot deny the fact that Colonel Lachiga was starring in the testimony. Mga tol, mamaya day 18 na. Pero syempre nag-react ang prosecution sa punto nitong si Gina Acosta na paulit-ulit. At sa interview nga po dito kay isa sa prosecutor, Congressman Joel Chua, medyo kaduda-duda yung kanyang inaasal sa impeachment court. O kaya maaaring tama kayo sa tanong natin kanina, sinungaling, stupido, or both itong si Gina Acosta. Balikan natin, pakinggan ito pong interview kay Congressman Joel Chua, mga tol. Nagabi, Tony and Liza. Hi, sir. Kong? Hi, good afternoon, good evening. Evening na, Kong. Tony and Liza. Yes, evening. At sa lahat ng inyong mga taga-subaybay. Thank you so much, Kong Joel. Anyway, so today, parang selective memory, sabi po ni Attorney Amando Ligutan. Doon sa pong witness po ninyo, si Madam Gina Acosta. Bakit po ba sa tingin ninyo ay, well, hindi naman po established na talagang ganun po, no? Pero bakit po selective memory ang nakikita ni Attorney Ligutan sa pagsagot po ni Gina Acosta sa mga tanong nyo? Kasi kung makikita po ninyo, nung siya ay tinatanong nung defense, ay sunod-sunod yung kanyang mga sagot. Pero nung Ilan lahat ang aso mo, top 1? 10. Naawa nga ako dun sa mga aso ko sa labas kasi parang feeling ko napapabayaan sila eh. Pero hindi po naman ganon. Si Mrs. lagi silang inaasikaso. Kaso lang, nasa labas ng bahay. Mga aspin. May aspin din dito sa loob ng bahay. Ang problema, di namin maipasok. Yung isa, yung pinakamatandang aso namin, na-witness noon yung pagiging miserable ng buhay ni Top 1. No? Simula nung 2013, nasa amin na yon si Candy, Lola. Siya po yung lola na ng mga aso dito. No, matanda na talaga yung aso namin na yun, napakabait. Tapos yung anak niya na si Utoy, magkasama sila doon, lalaki. No? Tapos yung nakakulong, may pagkasalbahe kasi na alam niyo naman, nung time na yon medyo tuliro ako eh. Kaya from time to time, napapagalitan ko. Lumalaban. No? Si Waki, pero maayos na aso yon. Nasa labas sila. Gusto ko ngang ipakapon eh. Kaso lang, lahat to gusto ko nang ipakapon eh. Except tong maliliit. Hindi naman kasi ako nagbi-breed ng aso, mga tol. Hindi ko pagkakakitaan yung aso. Kaya nga sabi ko sa inyo, pagka natapos na itong pagsuporta ko kay Pangulong Bongbong Marcos sa June 30, 2028, I do not know kung magpapatuloy pa ako sa politika. Pero, pwede ako mag-ship ng content. Pwede kong gawin. Mapagmahal ako sa aso eh. No? Pwede kong gawing content ang pag-rescue ng aso na maraming mga gumagawa. Pero makatotohanan. No? O kaya pwede ko namang gawing content itong mismong mga aso ko. Dali lang gumawa nun. No? Pero nalalayo tayo. May nagtanong lang kaya ko po nabanggit yan. 10 ang aso ko, 4 na aspin, at 6 na iba't ibang breed. Magkakaiba yung sizes nila kaya malabo ring magkaroon ng mga anak. Malibang kung ipapastad talaga namin. pagka kami ang nagtatanong, yung hanay ng prosecution, lahat hindi niya maalala. Bukod dun, di ba, una, sinasabi pa niya na parang hirap siya magtagalog at saka magsalita sa wikang English. Kaya makikita mo yung testigo talaga, medyo
kaduda-duda Kaduda-duda. yung kanyang inaasal sa Kaduda-duda. Kaya nga yung sagot nyo kanina, mga tol, di ba? Ulitin nga natin yung tanong, mga tol. Naniniwala ba kayong estupido itong si Gina Acosta? Comment 3. Sinungaling, comment 4. Comment po kayo ng 5 kung both. Stupido, comment 3. Sinungaling, comment 4. Both stupid and liar itong si Gina Acosta, comment 5. Impeachment court. Representative, meron po siya nabanggit kanina sa hearing nung tinanong siya ni Atty. Ligutan kung nagkita ba sila ng defense panel nitong mga nakaraang linggo, and she did admit to it na nakausap niya ang defense last week. Ano po ang masasabi niyo po dito, sir, na nagkita po sila a week before po siya umupo sa direct examination niya dito sa Senado, sir? Kaya nga, tsaka kung mapapansin po ninyo, yung kanyang mga sagot ay dekahon. Diba? May template daw. Yung nga yung ginamit nga ni Senator Tito Soto, may template yung sagot. Sa lahat ng mga tanong sa kanya, ng mga galang-galang nating senator judges, isa lang ang sagot. Ganon din sa amin pagka kami nagtatanong. Kaya nga makikita mo medyo, kaya nga siya na-declare na hostile dahil sa ganyang, inaasahan natin na ganyan na magiging kanyang asal. Opo, but do you feel, one last question, pardon, do you feel na nakascore naman po ba kayo dito sa 2 araw na sumalang po siya sa inyo direct examination? Well, maliwanag naman, no? Dahil maliwanag na yung kanyang ginawa ay labag sa joint circular at ito ay base sa kautusan ng kanyang head of agency. Kaya ako naniniwala ako, mga tol, after this, tong trial ni Sara Duterte, kasuhan lahat ito. No? Sabagay, kumakaharap na sa kaso ito pero hindi pa umaakit sa korte. Plunder at saka malversation. Grabe ginawa nila. At hindi lamang sila, lahat ng mga balasubas sa ating gobyerno, mga tol. Sana makulong. Yan lang ang nakikita kong paraan para maalis sa pagkakabaon ang Pilipinas. Para maalis tayo sa kahirapan. Makulong lahat ng mga korap sa gobyerno at syempre, magbayad ng tamang buwis ang bawat Pilipino. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat sa patuloy ninyong suporta sa ating gobyerno, sa ating Pangulong Bongbong Marcos at dito sa ating programa. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon tayo. Keep safe. See you always. Bye for now, mga tol.